beloved Boss Mike Cervera. Yan! Sabi mga kababayan, no? Oo. News, suntukan tayo. Sabi ni General Torre, game! Oo. Tapos, ha? Ha? Oo. Ano? Ha? Teka muna. Pa-drug test muna kayo. Putik na mga kababayan, ano? Oo. Parang si General Torre yung naghamon bigla, ano? Ano? Ha? Sino? Si Barbilat. Yan, Boss Mike. Ayan ba? Yan ba si Barbilat? Yan, si Barbilat. Eto pala yan eh. So eto mga kababayan. Pinapalabas ngayon, mga kababayan, na para bang tela si, si General Torre yung naghamon, mga kababayan. Hindi eh. Eto, mga kababayan ko. Siyempre, sa panig na dalawang ito, meron po talagang mga kampi pa rin dito kay Barbie. Di ba? Meron po. Halatang halata naman eh. Isa na dyan si Marcoleta. Oo. Ewan ko kung ano na meron sila. Oo, bakit kamping-kampi si Marcoleta dyan, ano? Ito na. Pasok! Bakang General Nicolas Torre at Acting Mayor Baste Duterte. Nako, Pero matuloy kaya yan? Si Torre nag-training sa ulan habang si Duterte nag-abroad. Nasa frontline ng balitang yan. Yan, si Torre ay nagtitraining sa ulan. Si Baste, kulang na lang itago ang mukha niyan. Kaya mga kababayan, bigla na lang nagpabook papuntang Singapore yan. Tapos mga kababayan, iniisip pa niyan kung saan tutuloy yan. Yung malayo, mga kababayan, na hindi na siya maaabot sana ng intriga sa kaduwagan niya. Dahil mga kababayan, DDS man, Pinklawan, o mga loyalista, binabati ko siya. Ganun po ang dinadanas ngayon netong isang Duterte na naghamon. Oo. Sa bagay, ugaling-ugali nila yan. Di po ba? Paghamon, sabi ko nga ganyan na talaga sila. Pero mga kababayan, sila naghahamon, sila naman ang uurong. Sayang ang tato, sabi ko nga. Tapos mga kababayan, ang sayang ng tato, ginamit na rin ng iba. Ayan, mga kababayan, pasok! Brian Castillo. Umulan man o umaraw, walang makakapigil kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Naka 10 laps siya ng jogging. All out on training para sa charity boxing match niya sa linggo. Ang tanong, sisipot ba ang makakasuntukan ng general? Yun lang ang tanong. Si General Torre, mga kababayan, puspusan ang training. Yung isa naman, puspusan mga kababayan ng pag-iwas. Paano kung si acting Davao City Mayor Baste Duterte, aka ang original na naghamon, biglang Kita nyo? Pasimple pa to mga kababayan, no? AKA ang original na naghamon. Nakakahiya, no? Oo, nakakahiya talaga tong si Baste. Nakakahiya, nawalan ng kredibilidad dito, mga kababayan Nawalan ng kredibilidad itong si Baste, mga kababayan. Kaya mga kababayan, sa susunod, pag magsasalita pa yan, sigurado hindi na pakikinggan. Di mo ba, mga kababayan? Oo, yung ganyang mga klase na mga lalakwe na nagtatago sa mga tato, para masabing lalaki, mga kababayan hindi na pakikinggan. Oo, dahil nasira na siya. Diba? Na hindi ka marunong tumupad sa iyong mga sinasabi. Kaya nga mga kababayan, kahapon tinalakay natin, ultimo vlogger dyan sa may Davao. Abay, kinastigo yan. Yung kanyang kabarangay, mga kababayan, ayun! Sabi ni paring Chris, si Pulong na lang ang substitute, Boss Mike. Gusto pa papirmahin ng waiver si General Torre, yung tatay niya,
nga ayaw pumirma ng waiver ni Trillanes. Kaya nga! Oo. Alam nyo mga kababayan, itong mga Duterte talaga, sa totoo lang iba ang tama sa ulo. Tama ka, paring Chris. Oo. Ayaw nga di lalong nalintikan na yon. Kung si Pulong lang, nakita mo yung pustiso nun, magtatalsikan yun. Oo. Oo. Tuloy. Lipad pa Singapore. Confirmed daw yan ng Bureau of Immigration. Kumpirmado ho ng Bureau of Immigration. Oo, na itong si Baste ay wala na. Tumakbo na. Oo. Tumakbo na mga kababayan. Tinakbuhan na po ang laban para kay General Torre. Kaya proproklama na ho na ang nanalo sa boxing ay si General Torre mga kababayan. Kaya ho bukas maaga, iko-congratulate natin itong ating general, PNP chief, diyan po sa Rizal Coliseum. Tuloy. Sa Davao International Airport pa nga raw sumakay si Baste. Pero Friday pa lang naman, may chance pang matuloy ang bakbakan. May chance pa, Baste. Gusto mo magpa-injection ka na dyan Di po ba mga kababayan? Magpa-injection ka na dyan ng kung anong gusto mong ipa-injection. Oo. Di ba? Mantaya ka na. Partida na yan. Pero teka, sabi ng source na malapit sa mga Duterte, matagal na raw planado ang Singapore trip ni Baste. Etchosera! Sabi niya, tara na. Tapos nung kinagat mga kababayan ang hamon niya, di ba? Ano pa ba? Mas mahalaga pa ba yung lakad kaysa karangalan, mga kababayan? Hindi ako naniniwala dyan. Sige nga ho, mga kababayan ko. Paliwanag nyo, mga kababayan. Mas mahalaga ba yung lakad kaysa karangalan? Mga kababayan, karangalan muna. Sabi nga namin, mga kababayan, doon sa aming barangay na ang pangalan ay Pangasinan. Doon po, mga kababayan, kapag naghamong ka, matalo manalo, dapat ituloy mo. Dahil mga kababayan, hindi matatawag na karuwagan kung ikaw ay matalo kahit ikaw pa ang naghamon dito. At least mga kababayan, di ba? Tinugunan mo yung mismong hamon mo. Di ba? Yung po yun sabi ni paring Chris, kaso ang gusto, hindi boxing, gusto saksakan. Saksakan sa puwet. Di ba? Yun po yun. Kayo na ho ang bahalang humusga dyan. Basta ho, ang aking opinion dito, ito po ay makakapagbigay ng hindi maganda. Hindi magandang impresyon ng mga tao sa mga Duterte. Ayan na nga ho, yung kanilang mismong mga kakampi, nagbabaliktaran na. Nauna na dyan si Libayan. Di ba? Siyempre si Libayan, mga kababayan, yun din naman ang susundin ng mga aso niyan. Di ba? Hindi ho yan. Akala nyo may kung yung dikta o gagawin ng leader ng grupo ni Libayan, yun, doon sila para silang mga langgam na susunod-sunod sa isang reyna. Reyna? Pwede bang hari? Hindi, yung langgam kasi, reyna lang yung sinusundan Di ba ba? Ganun ho yun. Yung mga aso ni Libayan, wala naman sariling utak yon. Di ba? Kundi, lang yon. Nakaasa lang kung ano yung mga iko-content ni Libayan. Mga walang utak yon. Hindi makagawa ng sariling content yon. Tuloy. At baka raw dumiretso ang acting mayor sa Dahig para dalawin ang nakakulong niyang ama sa ICC. Na si Correct. dating Pangulo. Yung pala yun. Dadalaw ka lang, magsusumbong ka lang Tingin ko, mga kababayan, magsusumbong lang ito sa tatay niya. Sapagkat yung kuya niya, mga kababayan, waiver lang ang nasambid niya. So ngayon, mukhang kulang pa yung waiver. Lalo lang nagmukhang tanga. Kaya siguro, hindi kaya ni kuya, kay tatay na lang. Kay tatay, magsusumbong ako. Sumbong sa tatay, si Baste.
Lang yan, nakakahiya ito mga kababayan sa totoo lang. Oh. Rodrigo Duterte. Nauna nang naglapag ng kondisyon si Baste bago raw siya tumapak sa boxing ring. Correct. Sabi niya, Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Bobo, pukin ang ina mo, Baste, ang tanga-tanga mo, kaya kay kinakahiya ng mga Pilipino eh. Ha? Pati yung mga kakampi mo, kinakahiya ka, tanga. Oo, hindi ka ba naman tanga? O, kita mo, pakinggan mo tong dalawa na to. Ha? O, Baste, makinig ka. Sayangan tato. Sayang. Baste, makinig ka rito. Isa kang bobong tanga. O, pakinggan mo kung paano ka asarin ng dalawang ito. Sayangan tato. Sayangan tato. Sayang daw yung tattoo mo, wag ka nang magtago sa tattoo mo, Barbie. Diyos ko, nagtatago ka pa. Tinatago ang totoong kasarian. Oo, ni Baste. Bading! Oo, bading pala eh. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, Joseph. kung sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Kaya nga. Di ba? Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Kaya nga, parang nga, hindi naman si General Torre naghahamon eh. Pero yung tabas ng bunganga na marami nang nasubo. Di ba? Itong bunganga na marami nang nasubo. Di ba? Parang ang tabas eh. Si General Torre na ngayon yung lumalabas na naghahamon. Lang yan eh mga kababayan, ano? Oh, sige tuloy. Nabaligtad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga meta-tattoo ito. Hindi naman. Oo. Siya lang ho yung nagtatago sa tato. Para maitago yung totoong nararamdaman. Yung totoong nararamdaman ho ni Baste ay tinatago sa tato. Oo, tuloy. Sayangan tato. Ay. Alam niyo ba, Mas matindi pa lamang asar sa akin tong mga ito, ano? Sayang ang tato, Baste! Sayang ang tato! pinilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 Na. na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Alam yan, dami mo palang binitawang salita, puro ayaw lang pala yun. Ibig sabihin mga kababayan, sa dami ng sinabi niya, puro dahilan, wag lang matuloy. Pero nung hindi pinansin, mga kababayan ni General Torre, panay ang hamon. Hamon dito, hamon doon. May papakyo-pakyo ka pa. Pakyo! O, diba? Diba mga kababayan? So, sino ngayon ang pakyo? Diba? Iganon mo sa mukha mo. Oo, sabihin mo, pakyo ngango. O, ganon. Diba? Talay! Oh, talay! Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang ha. Maging aral na sa mga Duterte dahil sila lang naman ang mahilig maghamon eh. Di po ba? Oh, maging aral na ho sa kampo ni Duterte. Mahilig kayong maghamon, hindi nyo naman napapangatawanan. Oh, di ba? Alam nyo mga kababayan, ang tapang, maraming mga paraan para ipakita yan. Hindi po nakukuha sa puro bunganga lang yan. Tandaan nyo yan. Di ba ba, mga kababayan ko? Yung ang nakalaban namin nila, Laila Collins noon eh. Oo. Yung pong mga nagpapanggap pang mga abogado daw sila. Hindi naman mapakita yung mga pagmumuka. Ganun po mga kababayan eh. Ngayon ho, mga kababayan, kita nyo. Nasan na sila? Ang dami hong ganyan mga kababayan. Di po ba? Ganun ho. Ang katapangan ay hindi po nakikita sa bunganga lang. Hindi po yan dahil sa bunganga't naririnig natin sa mga sinasabi. Kung hindi ang katapangan, ito po mga kababayan ay sinasamahan ng talino at galing ng pakiramdam. Ganun yun. Hindi yung matapang ako, hahamunin kita, ganon.
matapang ako. Ganito. Matapang ako. Suntukan kami ni Digong, Di ba? Gusto kong kasuntukan si Digong. Di ba? Yun ang gusto ko eh. Palabasin nyo si Digong, magsusuntukan kami. Oo! Isang daliri ko lang ang gagamitin ko. Gaganyanin ko lang si Digong. Di ba? Bakit gano'n, Boss Mike? Ipitigin ko yung latag niya. Titignan ko kung tumitigas pa. Di ba? O bakit ganun lang? Ayun na nga. Pipitik-pitikin ko yung itlog at latag. Titignan ko kung tumitigas pa. Ay, thank you naman kay Rohel Magsino. Opo, thank you. Wala lang yan, mga kababayan, matindi, no? Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Ito Kasi dito. hindi lahat. Tulad dito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Kahiya-hiya talaga. Marami nang nagsabi niyan. Nauna na ako, sinundan nga ni Libayan. Oo, kahiya-hiya si Basti. Wale, mga kababayan. Kaya ang tawag sa kanya ngayon, kulang na lang. Bakla yan, sabi nila. Bakla ba? Bakit bago na naman ang pangalan ni Leonora Brown? Marami yata itong Marami yata itong channel. Nandito na rin si MC. Ano yung MC? Mike Cervera ba yan? Tuloy. Biruin mo nga, ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. GCR, si Libayan. Si Libayan. So ngayon, mga kababayan ko. ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon. Talaga. Biruin mo nga, ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Kaya nga. Di ba? Our beloved Boss Mike.